Siguro kaya nung 1983 hanggang mga 1985, nung pinayagan yung pamilya namin, ako, nanay ko, na tumira sa loob ng Camp Bagong Diwa. Panahon to na may proyekto ang Amerika na nakakabisita at nakakatira yung mga pamilya ng mga detenido sa loob ng camp. So kaya ganun yung setup noon. Grabe, nagiging emotional pa din ako pag naaalala ko siya. Kasi I guess sa akin, hindi natatanggal yung pain of having lost that time. Parang ganun. And it's been years, and finally now I'm still with my parents. So yung having always to not know if they will come back, having always to be afraid of thinking na baka mamatay sila, was such a very hard thing for me. Also, because you're a kid, hindi mo talaga siya fully maintindihan kung ano nangyayari. Halimbawa, nung grade school ako, nung panahon na may mga magsasaka, I think na nag-flee kasi nga Benjola Massacre ito. Tapos noon, yung school namin malapit-lapit na din. At naging takbuhan din siya mga sugatan ng mga magsasaka. Paglabas namin ng gate, mag-aaral, merong mga kandila, may dugo sa labas ng gate namin ng school. Tapos hindi namin siya fully, kahit na ba ina-explain sa amin sa school kung ano yun, hindi namin siya fully maintindihan. O kaya if you have an experience of your mom coming home after a long time na hindi mo siya nakita, tapos humahangos siya kasi nga may mahabol daw sa kanya mga lalaki in plain clothes na naka motorcycle. Tapos noon para dukutin siya. Pero swerte siyang nakaligtas siya. Tapos nakauwi siya sa amin sa bahay. At buti na lang hindi kami pinasok. Or isang beses na habang nanonood lang kami ng balita, bigla na lang yung nanay ko nag-breakdown, umiyak siya. Tapos hindi ko rin naiintindihan bakit hanggang nalaman ko na nahuli daw yung tatay ko. So parang it's been years of trying to grapple and understand kung ba't ganun ang sitwasyon namin. At anong kinalaman nito dun sa pamahalaan at saka sa lipunan, nangyayari sa lipunan natin. Parang hindi pa rin nagbabago ang sitwasyon para sa atin o kahit para sa kabataan. Sigurado ko marami sa mga batang na ulila dahil dun sa EJK o sa drug war ay merong ganito o mas malala pang mga kinakaharap o trauma na bitbit. Yung role ng art sa buhay ko has changed or evolved as I was growing up. When I was younger, mga 8 years old, kaya mga was in my grade school, high school, yun. Pero pagdating na nung nag-aaral na ako ng teatro, nakakasulat na ako ng sarili kong mga dula, nakakapag-direct na ako, tapos nga later on, pumasok pa ako sa pag-aaral ng pelikula. Parang mas lalo kong naintindihan na yung platform na to ng pamamahayag ay paraan para makapag-reach out sa mga tao at magdala ng mga narratives. Kasi ito yung personal advocacy ko. Magdala ng narratives ng mga taong silenced o kadalasan ay hindi pinakikinggan. Halimbawa, nagsimula akong gumawa ng documentary theater performances tungkol sa mga nasalanta ng bagyo ng Yolanda. O kaya, na palagi nating na-encounter lang sa
sa news, pero hindi natin nalalaman kung anong nangyari sa kanila on the ground. O kaya yung personal kwento ko, nung panahon na ilibing si Marcos sa libingin ng mga bayani, gumawa ako ng isang, ang tawag dito, personal, self-revelatory, o kaya one-woman show, kung saan I was trying to understand kung ano ang relasyon ng aking identity bilang babae at sa lipunan ko. Anong relasyon ng aking identity sa halimbawa pagka-torture sa magulang ko o kaya yung sa sarili ko mga very traumatic experiences na hindi ko na rin na-disclose, pero very traumatic experiences inside prison. So naiintindihan ko na marami ang hindi pa rin aware ng mga kaganapan noong sa ating kasaysayan. Kahit nga nung panahon ng martial law. Kahit pa sa mga kaganapan ng kondisyon ng mga tao sa rehiyon o kaya sa mga komunidad. Tapos nakita ko yung maaari kong magawa para ma-surface o maipahatid yung mga katotohanan yon, lived experiences na yon, sa mga tao na parang very limited lang yung access nila. Tapos at hindi siya parang balita lang na black and white. Kasi sa teatro, kaya mong makiramdam na ilalagay mo yung sarili mo doon sa lugar ng taong nasa kwento. At lalo kang bumubukas para maintindihan siya. So I think mas naging vital yung art para sa akin sa una to try to cope and understand and deal with the traumas that I carry, but also to be able to do something in order to make people listen, make people speak up and engage, and also make people empathize more, lalo na sa mga taong malayo sa kanila yung karanasan. Hindi natapos yung laban natin even after 86. Merong alam mo yung malaking bagay na napaalis natin, no? Ang diktador. Kahit papano nagkaroon ng pagbabago, pero hindi buong-buo ang pagbabago dahil hanggang ngayon hinaharap natin yung ganitong, yung hindi naman tayo aabot sa kung anong kalagayan natin ngayon kahit sa pamahalaan, kung fully na bago ng 1986 revolution lahat. So ano pa rin, nandun pa rin yung tawag sa atin na kailangan nating kumpletuhin o buuin yung hindi pa natapos na pagbabago na yun. Nung isang beses, alam ko kinikwento ko na nakatulong yung theater sa akin. Pero ang isa sa pinaka nakatulong sa akin, noong 35 years old ako ay gumawa ng isang solo performance kung saan sinadula ko ang buong karanasan ko nung kabataan ko, pati yung torture sa tatay ko, ganyan, pati na rin yung naranasan kong molestation. Kumbaga lahat ng kinungkin kong mga trauma ay hinarap ko at pinag-usapan nang merong taong nakikinig. At yung safety nung binibigay ng theater dahil ikaw ay gumaganap rather than ikaw lang basta yung nagdi-disclose. At yung matapos yun, yung palakpak ng mga tao, yung yakap ng mga tao pagkatapos, para siyang nakaka-heal. Parang kahit papano, yung pakiramdam kong hindi ako napakinggan for all those years, nahanap ko siya. Yes, tama yung merong professional help. At yun din talaga ang nakatulong sa akin magproseso nito. Pero ang laking bagay nung alam na nung pamilya ko, kasi dun lang nila nalaman with that show, o alam na rin ng mga kaibigan ko, ang laking bagay para maka-overcome o maharap yung mga trauma nung nakaraan. Kapag
hinayaan na mamayagpag ang maling at baluktot na kasaysayan tungkol sa pinagdaanan ng Pilipino at ang Pilipinas sa martial law. Ang ginagawa natin ay binubura natin yung totoong lived experiences. Halimbawa, yung kwento ko, yung pakiramdam ko, yung mismong kabuuan ko, para siyang nabubura. At sa totoo lang, mas marami pang pinagdaanan ng ating mga kasamang Pilipino noong panahon na yon na mas mahirap. At kung kakalimutan natin siya, hindi talaga tayo fully makakaabante dahil palagi natin siyang bitbit. Kaya payo ko sa mga kabataan ngayon ay talagang alamin sa history, sa klase, sa mga guro natin, sa mga libro, sa mga pagkakatiwalaan, kung ano talaga ang kaganapan noon. Dahil hanggat hindi natin siya hinaharap, hanggang sa 50 years pa, ganito pa rin tayo.